First time po ba ito, Secretary Hans, na may ganitong pangyayari? Kung sa aspeto lang ng drug-related incidents, hindi. Okay. Meron na rin tayo mga tripulante na nahulihan ng ano naman yung hindi naman sa karamihan an overwhelming number of our seafarers are law-abiding, but merong mga mayang lumalabas na kaso patungkol sa pagdadala ng droga o ano paman. Okay. So nangyari na yan, but ito kasi ang kaibahan nga ay malaki-laki yung tawag na drug haul at yung pagkakaroon ng yung buong kumbaga yung alarma na naibigay nito sa South Korea, no? So kakaiba. So again, we at this stage we will defer to the Korean authorities, of course. Nangyari ito sa jurisdiction nila and just await the investigation. But ang mahalaga nga, as I said, ay napapayuhan yung ating mga tripulante tungkol sa kanilang mga karapatan bilang bahagi ng isang investigasyon. Hindi ito unang beses nangyari, pero in South Korea, unang beses po ba ito na Pinoy na mga tripulante ang sakay? Sa South Korea, wala lang akong maalala recent case na drug-related. Opo. So baka nga una to o isa sa una, no? Usually sa ibang bansa nga ang pinangyayari. Oo, sa ibang mga bansa outside of South Korea. Sir, tama po ba yung mga nasa balita? 57 boxes of cocaine. So halos 2 tonelada po yung nakita dun sa barko? Yan ang mga ulat na natanggap natin. So we, again, as to the fact na ultimate finding, antabayan natin yung resulta. So siguro ang payo ko na lang dito ay wag muna nating kumbaga mag-conclude, no, na ano man ang lumalabas na news ay yun ang na yun na yung confirm. O yun ang talaga nangyari. Opo. Because again, hihintayin natin yung investigative results ng South Korean authorities.